Naka-record na. Open po ng inyong mga camera. Picture muna, Kuya Joseph. Sige po. Gandang gabi po sa bawat isa. Yan, nasa na po si Brother Raymond. At sila Ate Joris. Seth, pag naka-duty na si Brother Raymond, Naka-duty po. ah, Okay, okay. na minsan naka-responde daw eh. Sige po, ready po. One, two, three. Okay, thank you po. Go ahead, Pastor. Okay, thank you very much. Ang gaganda ng mga senior niyo ngayong gabi. Nakakatuwa dahil nadidiscover natin kung ano talaga ang nagpapasaya sa Panginoon. Pare-pareho naman tayo nung araw na ang ating sukatan ng kagalakan ng Diyos sa atin ay sinusukat natin sa pamamagitan ng mga natatanggap natin, mga pagpapalang material sa mundong ito. Kala natin yun na yung kinalulugdan ng Panginoon sa atin o kaya ay tanda na nalulugod siya dahil doon sa mga bagay na yon. Pero kung titignan naman natin ang buhay ng mga alagad o kaya ang Panginoon mismo ay mukhang kakaiba. So hindi natin magagaya ang Panginoon sa aspetong yon kapag ka umaasa tayo na ang sukatan ng kagalakan ng Diyos sa atin ay pagpapala. At yan yung hindi nakukuha ng maraming mga nagsasabing Kristiyano dahil nga doon sa maling pananaw tungkol sa pakikipagtipan ng Diyos sa atin. Nandun pa rin sila sa Old Covenant. Kaya yun ay nakakalungkot. Anyway, naire-relate ko rin ang aking sarili dito. Naalala ko yung mga ilan sa mga naging karanasan ko sa buhay. May mga patutuo ako tungkol sa aking mga karanasan sa Diyos, lalo na sa aking mga anak. Pero kanina habang nagpapatutuo si Brother Jose, yung kanyang anak na inilabas sa hospital dahil nga hindi ko matandaan kung ano yung dahilan, nangyari rin yun sa akin, sa aking panganay na lalaki, na nung kami madisgrasya sa motor, dinala ko siya sa hospital doon sa Muntinlupa. May dumating doon na niyayaya kami na dalhin daw sa Cavite at yung manggagamot doon ay ituturo-turo lang daw kung saan may bali yung aking anak at gagaling na para bagang magwe-welding yung doktor niya. Pinagalitan ko talaga. Sabi ko sa kanya, lumayas ka rito. Sabi ko, huwag mo akong sinusubukan sa ganyan dahil sabi ko, kung kayang gawin ng sinasabi mo, lalo na ang aking Diyos kung gusto niyang pagalingin yung aking anak. Anyway, yung aking anak ay nung una sa kanyang x-ray ay may bali sa dito yata sa buto sa kanyang balikat and then sa paa, hindi nga makatayo noon. Pero dahil yung kanyang medico legal ay hindi pala uubra, dinala ka ulit sa ospital. Doon sa pangalawang ospital, abay wala naman palang bali. At yun yung alam kong himala ng Panginoon na kapag ka nagtiwala ka talaga sa Diyos, ay gusto ng Diyos na pagalingin, gagawin niya at walang imposible para sa Kanya. Ayan po yung isang katotohanan diyan. Maganda rin yung sinabi ni Pastor JT na kung hindi ka pa handang magsakripisyo, parang ganon, hindi mo pa mapapasaya ang Panginoon. Totoo po yan sa New Covenant. At malala ko yung sabi ng Romans 8:17 na kung tayo ay kasamang tagapagmana sa mga paghihirap ni Kristo, kasama rin tayo sa kanyang mamanahin. Na yun ay makikita natin na ini-encourage tayo talaga na magkaroon ng sacrificial life sa mundong ito. Hindi yung hahanapin yung reward dito ngayon dahil napakadelikado na mawala yung eternal rewards natin. So ang gaganda po ng mga ibinibigay ninyo. At dito naman ay makikita natin na yung mga itinuturo natin o kaya natututunan natin ay yung synchronism
naire-relate ng iba yung ating mga tinatalakay dito tungkol sa mga pakiramdam ng Panginoon, the moods of Jesus Christ, doon sa mga batas ni Kristo. Kanina, halos lahat kayo ay nakita nyo yung kahalagahan ng tamang proseso talaga ng born again. Nakikita ko na kahit anhin mo, yun talaga ang pundasyon, babalik at babalik. At nakakatuwa kapag ka nakikita nyo yun, na pag wala talaga yung tamang pundasyon sa ating ginagawa sa ngayon, mahirapan na maranasan yung pagkilos talaga ng Diyos. Dahil yun talaga ang pamantayan para pumasok tayo doon sa kasunduan na ibinibigay niya sa atin. At yung kasunduan na yun, yun ang assurance. At ang obedience, yun ay assurance din na kahit tayo ay may problema, nasasaktan sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay, ay sigurado tayo na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Halimbawa, tungkol diyan sa soul winning and discipleship, nandiyan ang pangako ng Diyos na presensya. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you, and surely I am with you always till the very end of the age. Isa yan sa pagkakataon na ipinangako ng Diyos ang kanyang o ng Panginoon ang kanyang presensya kapag tayo ay gumagawa ng mga bagay na ganyan. Yung soul winning and discipleship doon sa Mark chapter 16:16 ay nandun din ang presensya ng Diyos na he who believes and is baptized will be saved. And these signs, sabi ng 17, shall follow them that believe. Nandoon yung kapangyarihan na makikita natin sa Diyos. Even in the days of the apostles, mga kapatid, ay kung titingnan ninyo, malala ko yung sinabi ni Pedro sa mga pariseo o kaya mga saserdote na sabihin nyo sa amin kung sino ang aming susundin. Kayo ba o ang Diyos? Ang tao ba o ang Diyos? And makikita natin yung choice. It's always a choice, mga kapatid, whether to obey the Lord, choose the way of the Lord. And siyempre, kapag ka-prioridad mo ang Panginoon, ay nagagawa mo ito, it doesn't mean na maganda kaagad ang kalabasan. Nandun ang adverse na immediate result ng ating mga ginagawa. Malala ko, ang dami kong kaibigan na pastor nung araw. Tingnan niyo yung mga pinupuntahan ko, tingnan niyo yung mga dati, mga seminars ko. Unti-unti ay nagagalit kapag ka na-expose sila sa aking mga ginagawa. And nakikita ko na sila naman yung nag-unfriend sa akin o kaya unfollow sa akin. Wala na akong magagawa doon. Pero bibihira ako na mag-block ng mga pastor. Pag nakukulitan na ako, yun siguro, ewan ko, pagka dumarating yon. Pero karamihan sa kanila ay sila talaga yung naglalayo dahil nga sa na-expose sila. Pero iniisip ko rin, mga kapatid, bagamat masakit naman na mawalan tayo ng mga kaibigan, pero yun nga, katulad ng mga apostol, sabi niya, sabihin niyo sa amin kung sino ang aming susundin. Ang tao ba o ang Diyos? Ang isang salita diyan ay, sabihin niyo sa amin kung sino ang dapat masaya sa buhay natin. Ang tao ba o ang Diyos? So it's the choice sa atin ngayon. At salamat sa Panginoon na alam natin na itong mga nararanasan natin ay temporaryo, pero yung reward natin ay eternal. Amen ba, Kuya Roger? Amen. Amen. Tiis-tiis ng konti. Amen. Well, anyway, salamat sa pagbabalik ni Pastor Dayan. Medyo marami tayo ngayon pero marami pa rin wala dahil mahigit 30 tayo, meaning, hindi, meron namang mga mag-asawa, mga katulad ni na Pastor Mark, ito si Ate Joris, Tagalawa yan. Sino pa? Okay, alas 9 na ang ating oras. Meron ba kayong, parang meron kayong itatanong Sana wala na, para matulog na tayo. Ano Ate Dayan, meron? Pastor, kasi hindi muna ako magtatanong, iiyak lang muna ako. Okay, praise the Lord. Naiyak ko talaga ako dun sa
sa natutunan ko sa video po ninyo. Ang grabe. Basta lang ang dami kong realizations po. Salamat po talaga. Amen. Hindi ako makakapagtanong. Ang sa akin ay yung daming parang binasag at kinorek. Isinaayos. Buti na lang na kilala ko pa. Napakinggan ko pa po yung video niyo. Kung hindi, naku po. Maling-mali yung turong na ilalakad. Dami naming malilin lang po, Pastor. Totoo Praise. lang. So po Ayan. kayo, totoo lang, na-miss ko po kayo. Matatapos ko na rin po yung mga commitment ko. Oo. Thank you po. Praise Thank you, the Lord. Pastor. Baka sabihin niyo, di ko kinukumusta si Ate Dayan, kinumusta ko yan. Pinakita niya sa akin yung mga ginagawa niya. Sabi ko, grabe naman pala yan. Opo. Sa akin nga, dito lang sa bahay, grabe na yung trabaho eh. Doon pa kaya sa ganung kalaki na Lawak po, opo. bago, oo. Tapos, palagay Ang ko, daming gamit. renovations, oo. Opo. Sobra. Kaya Sobra po, unawain Pastor. natin. Thank you Paalala po, ko thank you pala, po. Opo. paalala sa mga hindi nag-attend doon sa ating grupo, sa Ecclesiology, sa ating bagong topic din na transitioning from Old Covenant to New Covenant. Paalala rin po, tuloy-tuloy na yung aming pagpunta sa Cagayan. So meron pong gagawing seminar doon. At salamat sa Panginoon, nag-check kami ni Sister Melanie ng mga audio Bibles kahapon. Nakakita kami ng mga Ilocano na ilan ba yun? 6 yata. Pagkatapos ay 8 English. So nadagdagan yung aming dadalhin audio Bible sa Lasam. Pastor Leo, si Pastor Leo pala ay nasa biyahe ngayon. Kahapon ay kinasal niya ang kanyang anak. Sabi niya, Pastor, wala ako bukas. Babalik na kasi ako sa Cagayan. Sabi niya, kaya nasa biyahe ko habang tayo ay may online. Opo, napangiti pa lang ngayon si Lord. Napangiti pa lang. Amen. Hindi pa nagagalak ka. Hindi pa. Iba si Lord pagka tumawa. Tama na yung ngiti ni Lord. Malala ko yan sa Psalm chapter 2. Pag tumatawa pala si Lord ay para sa kanyang mga kaaway. Pag nagagalak ay sa atin. Amen. Praise the Lord. Amen. Ganda nun, Kala natin ay pag pinagtawanan pala ni Lord, kay grabe, mga kaaway niya pala yun. Okay, Kuya Joseph. Closing prayer na. Sige po, let us close in prayer. Brother Loti, ask ko po to close us in prayer. Paalala ko rin pala, mga kapatid, yung mga... Okay, balikan. Then Loti, teka lang saglit. Opo. Ito Sige pala, lang po. gusto ko i-announce yung planong pagbubukas ng Bible School. Kaya lahat ng mga natatalakay natin dito ay mayroon po yung mga ilang kaugnay sa Bible School, Bible training natin. Kaya yung mga notebook po ninyo, huwag niyong wawalain para sa ganon ay ma-evaluate po namin. Thank you very much po. Tuloy na, Kuya Loti. Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Sa amin pong muling pag-aaral sa mga salita. Maraming salamat po sa aming mga natutunan. Maraming salamat po at naway magamit po namin ito. May apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang Kristiyano. Maraming salamat po sa bawat isa sa pagbabahagi ng iyong salita na nagre-reflect sa aming mga buhay kung paano ka namin dapat mapasaya at nawa Panginoon Lord God na magamit namin ito sa amin na makapagbahagi kami sa iba na hindi lang ma-stack ang knowledge na to sa amin kundi Panginoon na mapakinabangan din Panginoon Lord God ng iba na hindi pa nakakarinig ng iyong mga salita Panginoon Lord God. Lord, patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, lalo na po ang aming pastor. Ganon din po kay Pastor Joseph na patuloy na gamitin mo sila. Ganon din po sa kanilang pag-mission po sa susunod po na linggo. Nawa, gabayan mo po sila sa kanilang pagbabiyahe. Kayo po ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon Lord God. At nawa, marami pa pong kaluluwa. Marami rin pong pastor na madala, Panginoon Lord God, na maturuan, Panginoon Lord God, sa New Covenant. At nawa, Panginoon Lord God, na kayo po, Panginoon Lord God, ang siyang manguna sa amin pa pong mga susunod na gawain tuwing Thursday at sa iba po pong schedule ng gawain ito.
Patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, gabayan mo po kami sa aming pansamantala pag-iwalay. Sa iyo po ang kapuriwang kaluwalhatian sa iyong matamis na pangalang Jesus. Amen. Thank you po. Amen. Praise the Lord. Advance happy birthday! Happy birthday. Uy, uy. Thank you. To Pastor. Sa ano pa yan? Ang Ay, birthday mo, Pastor? sa Happy birthday, Pastor! Thursday. Huwebes po. Oh, happy birthday Happy po. birthday. Advance. Thank you. Happy birthday. Advance Gusto happy nyo birthday, maging Pastor. matalino, gayahin nyo yung mga pantas. Natawa si Jason. Natawaan niya. Ulitin mo nga, Pastor. Di ko naintindihan. Naunawaan ni Kuya Jason. Ako naunawaan ko yun. Nagbigay kasi nga birthday. Isang regalo. Surprise Boss, boss. Meron nang Bukas na padala bukas ng ang- pang ice cream eh. Thank you very much. Thank you very much. yung pantas. Okay. Mga pantas. Ice cream. May isip na kami doon ni Brother Joseph. Sige po. Bye-bye sa lahat. Bye-bye po. Bye-bye po. Good night po. Maraming Bye po sa inyong lahat. Bye ulit. Bye-bye See you po sa See you ulit Wednesday. sa Wednesday. Bye. Sa Bye-bye Thursday, po. sa Bye-bye. birthday. Sir, bye-bye. Bye-bye po. Birthday. Ice cream.